Sa gilid ng isang tahimik na bayan, nakatayo ang tahanan ni Hana at Ethan. Ang kanilang bahay, bagamat simple at maliit, ay puno ng pagmamahalan at kasiyahan. Para kay Hana, si Ethan ang lahat-lahat sa kanya. Siya ang nagbibigay lakas, ang kanyang kasama sa bawat pagsubok, at ang sandigan ng kanyang buhay. Sa bawat araw na lumilipas, lalo pang tumitibay ang kanilang ugnayan at pagmamahalan. Nagkakilala sina Hana at Ethan sa isang engrandeng selebrasyon na inorganisa ng kanilang kaibigan, si Maya. Si Hana, nakilala bilang tahimik at mahiyain, ay nagdesisyon na dumalo sa party sa pag-asang makakahanap siya ng bagong inspirasyon para sa kanyang mga likhang sining. Hindi niya inaasahan na ang gabing iyon ay magiging simula ng pagbabago sa kanyang buhay. Pagdating ni Hana sa party, agad siyang sinalubong ni Maya. "Hana, tamang-tama ang dating mo. Gusto kitang ipakilala sa isang tao," masiglang sabi ni Maya habang hinahatak siya papunta sa isang grupo ng mga bisita. Doon niya nakita si Ethan, isang matangkad at gwapong lalaki na may magaan na aura at isang nakangiting muka. "Hana, si Ethan. Ethan, si Hana," masayang pakilala ni Maya. Nagpalitan ng ngiti ang dalawa at tila agad na nagkaroon ng koneksyon. "Hi, it's nice to meet you," sabi ni Ethan nang may halong kumpiyansa. Sa unang tingin pa lamang, naramdaman na ni Hana ang kakaibang damdamin. "Nice to meet you too," mahina at medyo nahihiyang tugon ni Hana. Habang tumatagal ang gabi, unti-unti silang napalayo sa karamihan at nauwi sa isang mas tahimik na sulok upang magkwentuhan. Dito nila nadiskubre ang kanilang mga pagkakapareho, lalo na ang kanilang pagmamahal sa sining at pagpipinta. Sa bawat palitan ng kwento, tila nawawala ang oras at parang sila lang ang mga tao sa mundo. "Ang dami nating pagkakatulad," wika ni Ethan habang hawak ang kanyang baso ng juice. "I know, parang ang dali lang ng lahat kapag kausap kita," masayang sagot ni Hana. Nagpatuloy ang kanilang usapan hanggang sa hindi nila namamalayan ang oras. Nang matapos ang gabi, nagpalitan sila ng numero ng telepono at nagkasundong magkikita muli. Ang mga sumunod na araw ay napuno ng mga masasayang alaala, pagbisita sa mga art galleries, paglalakad sa tabing dagat at pagtuklas ng mga bagong lugar na nagbibigay ng inspirasyon sa kanilang mga puso. Pagkalipas ng ilang buwan, isang araw na maliwanag at maganda ang panahon, nagtapat si Ethan kay Hana. Habang sila'y naglalakad sa isang parke, tumigil si Ethan at hinarap siya. "Hana, gusto kong malaman mo na mahal kita," seryosong sabi ni Ethan. "Ikaw ang pinakakahanga-hangang taong nakilala ko at hindi ko na maisip ang buhay ko nang wala ka." Nabigla si Hana, ngunit napuno siya ng tuwa at kasiyahan. "Ethan, mahal din kita," halos maluha niyang sagot. Mula noon, opisyal lang naging magkasintahan sina Hana at Ethan. Ang kanilang kwento ng pagmamahalan ay isang obra na puno ng kulay at inspirasyon. Paglipas ng 3 taon, napagdesisyon na nilang magpakasal at magtayo ng kanilang sariling pamilya sa isang tahimik at payapang bayan kung saan nila natagpuan ang tunay na kaligayahan na matagal na nilang hinahanap. Sa kanilang bagong tahanan, magkasama nilang hinarap ang bawat araw na may puspos na pagmamahalan at pag-asa. Kahit gaano pa kabisi si Ethan sa kanyang trabaho, lagi siyang nakakatagpo ng oras upang makasama si Hana. Siya ang katuwang nito sa bawat kasiyahan, pati na sa mga hamon at pagsubok ng buhay. Samantala, si Hana ang nagsisilbing ilaw ng kanilang tahanan. Mapagkalinga, maalaga at puno ng pagmamahal para kay Ethan. Isang gabi, pagkatapos ng isang araw na puno ng gawain, sabay silang nagpahinga sa kanilang kama. Nakayakap si Ethan kay Hana habang nag-uusap tungkol sa mga pangarap nila para sa hinaharap. "Alam mo, hindi na ako makapaghintay na magkaroon ng mga anak at makita silang makukulit na tumatakbo dito sa bahay," sabi ni Ethan habang dahang-dahang hinahaplos ang buhok ni Hana. "I know, it's going to be amazing," tugon ni Hana, at ang saya sa kanyang muka ay hindi maikakaila. Habang sila'y magkayakap, sabay na natutulog, ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa at pagmamahalan. Para kay Hana, wala na siyang mahihiling pa.
Si Ethan ang kanyang pangarap na katuwang, ang kanyang kasangga sa lahat ng aspeto ng buhay. Sa bawat tibok ng kanyang puso, nararamdaman niya ang mainit na pagmamahal at pag-aaruga ni Ethan. Sa mga gabing tulad nito, natutulog silang magkayakap, sabay na nananaginip ng isang magandang kinabukasan para sa kanilang pamilya. Ang kanilang pagmamahalan ay tulad ng isang matibay na puno na patuloy na lumalago at humuhugi sa bawat araw. Sa simpleng tahanan nila, walang makakapigil sa tibay ng kanilang relasyon. Habang natutulog sila, tahimik na nagniningning ang buwan sa labas ng kanilang bintana, nagbibigay ng liwanag sa kanilang silid. Ang malamlam na sinag nito ay nagsisilbing saksi sa isang pagmamahala na tunay at walang kapantay. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, pinapangarap nilang magkasama ang isang masayang buhay na puno ng kasiyahan at pagmamahal. Makalipas ang ilang taon, lalo pang tumatag ang pagmamahalan ni Ethan at Hannah. Magkasama nilang pinangarap ang bawat pagsubok ng buhay. At sa kanilang determinasyon, natupad naman ang pangarap nilang maging kilalang mga pintor. Sa kanilang maliit na tahanan, kasama ang kanilang mga canvas, pintura at brush, sabay nilang binuo ang kanilang mga obra maestra. Hindi lamang nagbibigay ng ganda ang kanilang mga likha sa kanilang tahanan, kundi naging dahilan din ito upang makilala sila at magkaroon ng kabuhayan. Sa simula, hindi naging madali ang kanilang landas bilang mga pintor, ngunit sa bawat hagod ng brush at bawat kulay na inilalapat nila sa canvas, unti-unti nilang natamo ang tagumpay. Nagsimula silang makilala at nakahanap ng ilang kliyente na humahanga sa kanilang mga obra. Sa tulong ng kanilang pagtutulungan, hindi nagtagal. Ang kanilang sining ay umabot sa mga mata ng mga kilalang tao sa kanilang lugar. Nabili ng mahal ang kanilang mga likha at ito'y nagdulot ng labis na saya sa kanila. Ang kanilang tagumpay ay hindi lamang nagbigay sa kanila ng ginhawa sa buhay, kundi lalo pang nagpatibay sa kanilang pagmamahalan at samahan bilang mag-asawa. Kasabay ng bawat tagumpay ay mas malalim nilang koneksyon. At sa bawat bagong araw, lumalago ang kanilang pag-asa. Isang buhay na puno ng kulay, pag-asa at walang kapantay na pagmamahalan. Hana, alam mo, hindi ko lubos maisip na aabot tayo sa ganito. Sabi ni Ethan isang gabi habang magkasama silang nagkakape sa kanilang sala. Ang dami nang humahanga sa mga sining natin. Oo nga, Ethan. Parang panaginip lang ang lahat ng ito. Sagot ni Hana na may ngiti sa kanyang labi. Pero sa totoo lang, ito rin ang nagbibigay sa akin ng lakas para ipagpatuloy ang lahat ng hirap. Isang umaga, habang magkasalo sila sa pagkainan, pinag-usapan nila ang kanilang mga plano para sa inaharap, lalo na ang pagkakaroon ng anak. Sa edad na 27, pakiramdam nila ay handa na silang magsimula ng pamilya. Subalit sa kabila ng kanilang mga pagsisikap at pag-aasam, tila hindi pa sila binibigyan ng anak. Hana, hindi tayo dapat sumuko, sabi ni Ethan, mahigpit na hinahawakan ng kamay ng kanyang asawa. Alam ko sa puso ko, magkakaroon din tayo ng anak. Ngunit sa likod ng mga salita ni Ethan, gabi-gabing umiiyak si Hana. Nararamdaman ni Ethan ang bigat ng damdamin ng kanyang asawa, ngunit hindi niya alam kung paano siya ganap na matutulungan. Bawat gabi, tahimik siyang nakikinig sa pag-iyak ni Hana habang niyayakap ito ng mahigpit, umaasa na maginhawaan ang damdamin nito. Ethan, paano kung hindi tayo mabibigyan ng anak? Tanong ni Hana isang gabi habang sila'y magkayakap sa kama. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, Hana, sagot ni Ethan nang may tiyaga. Malalagpasan natin to. Magkasama tayong haharapin ang anumang mangyari. Subalit habang patuloy ang pagdaan ng mga araw at hindi pa rin dumarating ang kanilang hinihintay na anak, lalong lumalalim ang kalungkutan ni Hana. Isang gabi, habang sabay silang kumakain ng almusal, tahimik at mabigat ang damdamin ng dalawa. Nang bigla na lamang nahulog ang kutsara ni Hana at kasabay nito'y bumuhos ang kanyang mga luha. Agad siyang niyakap ni Ethan, puno ng pag-aalala. Honey, magiging maayos din ang lahat, bulong ni Ethan habang hinahaplos ang likod ng kanyang asawa. Ngunit patuloy lamang sa pag-iyak si Hana at nararamdaman ni Ethan ang matinding sakit na dala ng kanyang pagkabigo. Dahil sa kanilang pag-aalala, nagdesisyon silang humingi ng tulong mula sa mga doktor. Nagpunta sila sa isang therapist upang makuha ang opinyon nito sa kalagayan ni Hana. Mr. and Mrs. Del Rosario,
Mukhang ang stress at pressure ng hindi pagkakaroon ng anak ay nagdudulot ng anxiety kay Hana. Paliwanag ng doktor. Ito ay karaniwan sa mga mag-aasawang dumadaan sa ganitong sitwasyon at may mga paraan naman upang matulungan natin siya. Labis na nalungkot si Ethan sa kanyang narinig. Hindi niya inaasahan na ang kanilang mga pangarap na magkaanak ay magdudulot ng ganitong kalungkutan at hirap sa kanyang asawa. Ngunit kahit pa ganoon, hindi siya nawala ng pag-asa. Dok, ano po ba ang pwede namin gawin para matulungan si Hana? Tanong ni Ethan, puno ng malasakit. Magtutulungan tayo, sabi ng doktor. Simulan natin sa therapy sessions upang matulungan si Hana na mamanage ang kanyang anxiety at pag-uusapan din natin ang iba pang mga paraan upang magkaanak kayo. Sa bawat gabi, habang natutulog si Hana, mahigpit siyang niyayakap ni Ethan at inuulit-ulit sa kanya. Magiging maayos ang lahat. Ngunit alam ni Ethan na ang mga salita lamang ay hindi sapat upang maibsan ang sakit at takot na nararamdaman ng kanyang asawa. Sa kabila ng kanilang pagmamahalan, alam niyang may mas malalim pa silang laban na kailangang harapin. Sa mga sumunod na araw, bagamat patuloy na nagpipinta sina Ethan at Hana, hindi na kasing saya ang kanilang mga araw tulad ng dati. Ang mga tawanan at masayang sandali ay unti-unting napalitan ng mga tahimik na oras at malalim na buntong hininga. Isang gabi, habang magkatabi silang nakahiga, niyakap ni Ethan si Hana ng mahigpit. Mahal kita, Hana, kahit anong mangyari, palagi akong nandito para sa iyo. Bulong ni Ethan, puno ng pagmamahal. Si Hana, sa kabila ng yakap at pagmamahal ni Ethan, ay hindi mapigilan ang bumigat ang kanyang pakiramdam. Ethan, parang may lungkot na sa puso ko na hindi ko maalis, sabi niya, habang dahan-dahang tumutulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Alam ko, mahal. Alam kong mahirap, sagot ni Ethan, habang marahan niyang hinahaplos ang buhok ni Hana. Pero maniwala ka, malalagpasan natin to. Magkasama tayong lalaban. Sa kabila ng kalungkutan, hindi bumitaw si Ethan. Araw-araw, pinalalakas niya ang loob ni Hana. Pinapaalala ang mga bagay na minsan ay nagbigay sa kanila ng kasiyahan. Patuloy silang nagpipinta. Bumubuo ng mga obra na hindi lamang sumasalamin sa kanilang talento, kundi pati sa mga damdaming kanilang nararanasan. Ang mga paghihirap, ang mga pangarap at ang pag-asa. Ang bawat sapo ng brush at bawat kulay sa kanilang canvas ay may mga kwento. Pinipilit nilang gawing inspirasyon ng mga pagsubok at sa bawat natatapos nilang likha, nararamdaman nila na unti-unti nilang natutuklasan ang lakas na kailangan upang harapin ang bawat hamon. Isang gabi pagkatapos ng isang araw na puno ng trabaho, muling nag-usap sina Ethan at Hana. Hana, patuloy tayong magsisikap. Hindi tayo susuko, ha? Maghahanap tayo ng solusyon, sabi ni Ethan, puno ng determinasyon sa kanyang boses. Sana nga, Ethan. Sana nga, sagot ni Hana. Bagamat puno ng kalungkutan, naramdaman niya ang pagmamahal at tiwala ni Ethan sa kanila. Habang magkatabi silang natutulog, ramdam ni Ethan ang bigat ng bawat buntong hininga ni Hana. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya nawalan ng pag-asa. Alam niyang sa bawat pagsubok, lalo silang magiging matatag. At sa bawat gabi na magkasama silang natutulog, patuloy nilang pinapangarap ang isang magandang kinabukasan na puno ng pagmamahalan at kasiyahan. Sa kanilang simpleng tahanan, alam nilang walang makakapaghiwalay sa kanila. Sa bawat pagsubok, alam nilang magkasama silang lalaban at magtatagumpay. Pero sa kabila ng mga pagsisikap, patuloy pa ring hindi sila nagkakaroon ng anak. Ang bawat araw ay tila ba nagiging mas mabigat at mas masalimuot para sa kanilang dalawa. Si Hana, kahit palubos ang pagmamahal at suporta ni Ethan, ay unti-unti nang nilalaman ng lungkot at pangungulila. Ramdam niya ang bawat pagkabigo at tila ba nawawala na ang kanyang pag-asa. Bagamat pinilit niyang ngumiti sa harap ng iba, alam ni Ethan na malalim ang sugat na dinadala ni Hana dahil sa sitwasyong kanilang pinoproblema. Ethan, bakit ganito? Bakit parang hindi talaga tayo bibigyan ng pagkakataon na magkaanak? Tanong ni Hana isang gabi habang sila'y magkasamang nakaupo sa sala, tahimik na magkatabi. Hana, hindi ko rin alam, sagot ni Ethan, puno rin ng lungkot. Pero kailangan pa rin nating magpatuloy, kailangan nating maniwala. Ngunit kahit siya
ay ramdam na rin ang pagod at panghihina. Sa kalooban niya unti-unting humihina ang kanyang pag-asa, ngunit pinipilit niyang maging matatag para kay Hana. Habang patuloy na dumaraan ang mga araw, lalo lamang bumibigat ang nararamdamang lungkot ni Hana. Isang hapon na pagpasya ni Ethan, nabigyan ng kaunting oras at espasyo si Hana upang makahinga mula sa mga nangyayari. Umalis siya nang hindi nagpapaalam. Iniisip na ito'y makakatulong. Ngunit nang mapansin ni Hana ang pagkawala ni Ethan, nagsimula siyang mag-alala. Tinawagan niya ito ng ilang beses ngunit hindi siya makontak. Gabi na nang bumalik si Ethan at agad niyang ipinaliwanag ang kanyang rason. Hana, gusto ko lang sanang bigyan ka ng pagkakataong makapag-isip at makapagpahinga ng mag-isa, sabi ni Ethan, puno ng pag-aalala. Espasyo? Bakit kailangan mo akong bigyan ng espasyo, Ethan? Saan ka ba galing? Sino kasama mo? Tanong ni Hana, puno ng takot at galit ang kanyang tinig. Hana, wala akong ibang kasama. Gusto ko lang sana talagang mabigyan ka ng oras para makapag-isip. Mahinahong sagot ni Ethan, ngunit nararamdaman niyang hindi lubos na naniniwala si Hana. Ethan, sabihin mo nga sa akin ang totoo, may iba ka bang babae? Tanong ni Hana, nanginginig ang boses sa takot at lungkot. Hindi, Hana. Wala akong ibang babae, mahal kita at hindi ko kayang lokohin ka. Sagot ni Ethan, ngunit ang mga pagdududa ni Hana ay patuloy na naglalaro sa kanyang isipan. Sa mga sumunod na araw, tila mas madalas na ang pag-alis ni Ethan. Bawat pag-alis niya ay nagdudulot ng matinding anxiety kay Hana. Ramdam niya ang bawat minuto ng pagkawala ng kanyang asawa at iniisip na baka hindi na siya nito babalikan. Umiiyak si Hana tuwing naaalala niya ang posibilidad na baka iwan siya ni Ethan, lalo na't hindi siya magawang mabuntis. Natatakot siya na baka maghanap si Ethan ng ibang babae na kayang bigyan siya ng anak. Isang araw, habang namamalengke si Hana, nakakita siya ng isang masayang pamilya. Mag-asawa kasama ang kanilang dalawang maliliit na batang anak na masayang naglalaro habang bumibili sila ng mga pagkain. Hindi niya maiwasang masaktan sa kanyang nakita. Naramdaman niya na tila may lalim na agwat sa pagitan ng kanyang mga pangarap at sa realidad ng kanyang buhay. Bukod sa pangarap na magkaanak, iniisip niyang malaki ang posibilidad na baka tuluyang iwan siya ni Ethan. Nang gabing iyon, bumalik na naman si Ethan, ngunit hindi niya agad nakita si Hana sa loob ng bahay. Lumabas siya sa kanilang bakuran at nakita niyang tahimik na nakaupo si Hana. May bakas ng mga luha sa kanyang pisngi. O Hana, nandito ka lang pala, wika ni Ethan habang lumalapit sa kanya. Ethan, hindi ko na alam ang gagawin ko. Parang lahat ng pag-asa nawawala na, sagot ni Hana habang pilit niyang pinapalakas ang kanyang loob. Hana, nandito ako. Hindi kita iiwan, magkasama tayong haharapin ito, di ba? Sabi ni Ethan habang niyayakap siya ng mahigpit. Ngunit kahit anong gawin ni Ethan upang palakasin ang loob ni Hana, tila mas lumalala ang lungkot na nadarama nito. Bawat pag-alis ni Ethan ay tila isang pagsubok ng tiwala at pag-asa. Sa isip ni Hana, paulit-ulit ang mga tanong at takot. Baka hindi na siya balikan ni Ethan o baka maghanap na ito ng ibang babae. Ang mga takot na ito ay unti-unting sumasakal sa kanyang puso at pakiramdam niya ay wala na siyang kontrol sa sitwasyon. Isang araw, habang naglalakad si Hana sa palengke, muling nakakita siya ng isang masayang pamilya. Hindi niya na naman napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Ramdam niya ang matinding sakit at kawalan ng pag-asa. Sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang tinatanong kung bakit hindi sila mabigyan ni Ethan ng anak. Bakit tila ba unti-unting nawawala ang mga pangarap nilang dalawa? Habang naglalakad, napadpad si Hana sa isang parke. Umupo siya sa isang bangko at pinanood ang mga batang masayang naglalaro. Ramdam niya ang bigat ng kanyang damdamin at ang kalungkutan ay tila bumabalot sa kanyang puso. Hindi niya alam kung paano pa magpapatuloy o kung paano haharapin ang mga araw na darating. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, umaasa pa rin si Hana na darating ang araw na magkakaroon sila ng anak ni Ethan. Ngunit habang patuloy na lumilipas ang mga araw, parang nawawala ang kanyang pag-asa. Tahimik niyang ipinapanalangin sa parke na magkaroon sila ng liwanag sa buhay. Ngunit sa likod ng kanyang panalangin, naroon ang matinding takot na baka tuluyan na siyang iwan ni Ethan. Habang iniisip ang lahat ng ito, patuloy ang agos ng mga luha ni Hana. Ramdam niya ang bawat pintig ng kanyang puso. Puno ng sakit, panghihinayang at takot. Pinipilit niyang palakasin ang kanyang loob.
Ngunit sa bawat segundo, nararamdaman niya ang bigat ng kawalan ng pag-asa na baka hindi na matupad ang kanilang mga pangarap at baka mawalan pa siya ng asawa. Habang nakaupo sa bangko, tahimik na nagmumuni-muni si Hana. Iniisip kung paano sila makakabangon mula sa kanilang sitwasyon. Iniisip niya kung paano harapin ang mga pagsubok na patuloy na dumarating. Bagamat umaasa siya sa puso, sa kanyang isipan ay puno na ng mga tanong at takot na baka hindi na sila makabangon mula sa kanilang kalungkutan. Pero sa kabilang dako, sa bawat araw naman na lumilipas, lumalaki ang paghihinala ni Hana na may itinatago ang asawa niyang si Ethan sa kanya. Kahit ano pa ang sabihin ni Ethan, hindi maalis ni Hana ang idea na maaaring may iba na sa buhay ng kanyang asawa. Hindi niya maiwasang isipin na baka may ibang babae sa buhay ni Ethan. Isang gabi habang magkatabi silang natutulog, binalot si Hana ng matinding takot at pangamba. Hindi siya makatulog dahil sa mga tanong na gumugulo sa kanyang isipan. Ethan, ano bang nangyayari? Bakit parang palagi kang wala? Tanong ni Hana sa sarili, ngunit hindi na kayang itanong ito ng harapan sa kanyang asawa. Kinaumagahan, sa kanyang labis na pangamba, nagdesisyon si Hana na tawagan ang kanyang matalik na kaibigan, si Maya. Umiiyak siyang nagsalita sa telepono. Maya, hindi ko na alam ang gagawin ko. Pakiramdam ko may tinatago sa akin si Ethan, baka may ibang babae siya. Hana, kumalma ka. Kailangan mong malaman ng totoo bago ka magdesisyon. Hindi ka dapat magpadalos-dalos sa paghihinala mo. Sagot ni Maya, sinusubukang pakalmahin ng kanyang kaibigan. Pero paano, Maya? Paano ko malalaman ng totoo? Tanong ni Hana, puno ng takot at pag-aalala. Kung talagang gusto mong malaman ng katotohanan, pwede kang maglagay ng CCTV sa bahay nyo. Sa ganung paraan, makikita mo kung ano talaga ang nangyayari kapag wala ka. Mungkahi ni Maya. Napag-isipan ni Hana ang suhestyon ni Maya at napagtanto niyang iyon na lang ang tanging paraan upang malaman ang kanyang mga hinala. Isang hapon, sinimulan niyang ilagay ang mga CCTV camera sa kanilang mga bahay nang hindi alam ni Ethan. Inilagay niya ito sa mga lugar na madalas puntahan ni Ethan. Nang dumating ang kanyang kaarawan, nagsinungaling si Hana kay Ethan. Ethan, pupunta muna ako sa bahay ng mga magulang ko para mag-celebrate ng birthday. Sabi niya, sinusubukang maging matatag. Ganun ba? Sige, mag-ingat ka ha? Sagot ni Ethan nang walang pag-aalinlangan. Mas tumindi pa ang paghihinala ni Hana nang hindi man lang siya pinigilan ni Ethan. Umalis siya, ngunit hindi alam ni Ethan na pinapanood siya ni Hana gamit ang CCTV footage na nakakonek sa kanyang cellphone. Habang nasa labas si Hana, pasikretong sinusubaybayan niya ang mga pangyayari sa kanilang bahay, nakita niyang umalis si Ethan, 1 oras matapos siyang umalis. Ramdam ni Hana ang kaba sa kanyang dibdib. Ano nga ba kaya ang ginagawa ni Ethan? Saan kaya siya pupunta? Lumipas pa ang 1 oras at bumalik si Ethan na may dalang 2 maliliit na bata. Nagulat si Hana sa kanyang nakita. Agad na tumulo ang kanyang mga luha habang pinapanood ang mga batang suot ang magagandang damit. Yakap-yakap ni Ethan. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Hana sa sarili. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang kanyang nararamdaman. Ang bawat eksenang kanyang pinapanood ay nagpapalalim sa kanyang pagkalito at sakit. Habang naglalakad sa kalsada, nalilito si Hana sa kanyang mga nakita. Ano kaya ang ibig sabihin ng mga batang iyon? Bakit kasama ni Ethan ng mga bata? Patuloy na umiikot sa kanyang isipan ang mga tanong na walang kasagutan. Sa kanyang isipan, bumuo ang mas malalim na takot na baka may ibang pamilya na si Ethan, na baka hindi na siya mahal ng kanyang asawa. Nagpasya si Hana na umuwi, puno ng takot at pangamba. Habang naglalakad pa uwi, patuloy ang pagtulo ng kanyang mga luha. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Bawat hakbang na kanyang tinatahak ay puno ng sakit. At sa bawat tibok ng kanyang puso, nararamdaman niya ang bigat ng kawalan ng pag-asa. Pagdating ni Hana sa kanilang bahay, agad niyang binuksan ang pinto. Hinarap niya si Ethan na nagulat sa kanyang maagang pag-uwi. "Oh Hana, bakit ka umuwi agad?" Tanong ni Ethan, kitang-kita ang pag-aalala sa kanyang muka. "Ethan, sino ang mga batang yun?" Tanong ni Hana, nanginginig ang boses sa halo ng galit at takot. "Mga bata? Ano bang sinasabi mo?" Tanong ni Ethan, halatang hindi niya nauunawaan ang sinasabi ni Hana. "Nakita ko sa CCTV, Ethan. May dala kang 2 bata. Sino sila?" Patuloy na tanong ni Hana, hindi na mapigil ang kanyang emosyon. "Hana, hayaan mo ako magpaliwanag. Hindi ito katulad ng iniisip mo."
sabi ni Ethan. Sinusubukang pakalmahin ang kanyang asawa. Ngunit bago pa makapagpaliwanag si Ethan, tumakbo na palabas si Hana, luhaan at puno ng galit. Hindi niya nais pang marinig ang paliwanag ni Ethan. Sa kanyang puso, ramdam niya ang sakit at takot na bakit tama ang kanyang mga hinala. Habang nagmamadaling naglalakad sa kalsada, iniisip ni Hana ang lahat ng nangyari. Puno ng pagkalito at takot ang kanyang isipan. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Sa kanyang puso, ramdam niya ang sakit at pagkabigo at kawalan ng pag-asa. Sa bawat takbang na kanyang tinatahak, tuloy-tuloy ang agos ng kanyang mga luha. Bawat tibok ng kanyang puso ay puno ng sakit at panghihinaya. Pilit niyang iniisip na mali ang kanyang hinala, ngunit hindi maiwasang bumalik ang takot na baka tama nga ang kanyang mga kinatatakutan. Ramdam niya ang bigat ng kanyang damdamin habang iniisip kung paano haharapin ang mga susunod na araw. Hinabol ni Ethan si Hana at naabutan niya itong umiiyak sa hintayan ng bus. Nilapitan niya ito at niyakap, ngunit agad siyang tinaboy ng babae. "Umalis ka! Bakit mo ko niloloko?" sigaw ni Hana, halos hindi na makahinga sa sobrang galit at sakit. "Hana, pakinggan mo ko please," sabi ni Ethan. Sinusubukang pakalmahin ang kanyang asawa, pero patuloy lang sa pag-iyak si Hana, puno ng galit at kalituhan. "Hindi kita maintindihan, Ethan. Ano ba talaga ang totoo? Sino ang mga batang yun?" Patuloy na tanong ni Hana. Nanginginig na ang mga boses niya sa galit at pag-aalala. "Hayaan mo nga ako magpaliwanag, Hana. Pero kailangan nating bumalik sa bahay. Please, bigyan mo ako ng pagkakataon," sabi ni Ethan, desperadong sinusubukang patahimikin ang sitwasyon. Bagamat gusto nang iwan ni Hana si Ethan, napagdesisyonan niyang bigyan ito ng pagkakataong magpaliwanag. Umiiyak pa rin, sumama siya kay Ethan pabalik ng kanilang tahanan. Habang naglalakad sila pa uwi, tahimik lang si Hana, ngunit tuloy-tuloy ang kanyang mga luha. Ramdam ni Ethan ang bigat ng sitwasyon at ang lamig ng kanilang samahan. "Hana, sana maintindihan mo ang mga sasabihin ko. Ayoko nang masaktan ka pa," bulong ni Ethan, halos hindi na marinig dahil sa paghikbi ni Hana. "Hindi kita sasaktan, Hana, pangako," sabi ni Ethan, habang mahigpit niyang hawak ang kamay ng kanyang asawa. Nagpatuloy silang maglakad pa uwi. Tahimik, ngunit puno ng hindi masambit ng mga salita. Sa bawat hakbang, nararamdaman ni Hana ang bigat ng kanyang puso. Hindi niya alam kung ano ang maririnig sa paliwanag ni Ethan. Ngunit sa kabila ng lahat, umaasa siyang mali ang kanyang mga hinala at may paliwanag ang lahat ng kanyang nakita. Habang papalapit sila sa kanilang tahanan, ramdam nila ang lamig ng gabi at ang bigat ng kanilang mga damdamin. Pagdating sa bahay, agad na bumungad sa kanila ang dalawang bata. Isang babae at isang lalaki. Parehong nasa 3 taong gulang pa lamang. Hindi makakaila ang kagandahan at kasiglahan sa kanilang mga muka. "Ayan na sila," sabi ni Ethan habang tinitignan si Hana. "Hana, gusto kong ipakilala sa iyo sina Leo at Jennifer." Halos hindi makapagsalita si Hana sa pagkabigla. Kahit umiiyak pa, pinilit niyang magpakalma at hinayahang magpaliwanag si Ethan. Niyakap niya sina Leo at Jennifer, bagamat hindi pa niya lubos na nauunawaan ang sitwasyon. "Ethan, anong ibig sabihin nito? Bakit may mga bata dito?" tanong ni Hana. Nanginginig ang boses sa pag-aalala at pagkalito. "Hana, kaya ako laging umaalis ng bahay ay dahil inaayos ko ang mga papeles ni Leo at Jennifer sa ampunan," paliwanag ni Ethan. "Sa totoo lang, gusto ko sanang sorpresahin ka sa iyong kaarawan, pero hindi ko inaasahan na maglalagay ka ng CCTV. Legal na natin silang inaampon simula ngayon." Hindi malaman ni Hana ang mararamdaman. Tumigil siya sandali at tinignan si Ethan. Niisip niyang pinagdududahan niya ito. Ngunit ngayon ay nararamdaman niya ang kasiyahan at pagsisisi. "Ethan, patiwarin mo ko. Hindi ko alam. Akala ko may iba ka," sabi ni Hana habang patuloy sa pag-iyak. "Hana, mahal na mahal kita. Hindi ko kailanman magagawang lokohin ka," sabi ni Ethan. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang asawa. "Gusto ko lang magkaroon tayo ng pamilya at mapasaya ka." Iyak ng iyak si Hana. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na kasiyahan at pagkakonsensya. Nakayakap si Jennifer sa kanya habang si Leo naman ay masayang naglalaro sa kanilang sala. Ramdam niya ang init ng pagmamahal na matagal na niyang hinahanap. Habang yakap-yakap ni Ethan si Hana, pinagmamasdan nila ang dalawang bata.
Si Leo ay tumatawa habang naglalakad at pinupulot ang ilang laruan sa gilid ng mesa. Si Jennifer naman ay tahimik na nakaupo sa gilid ng sofa, nakatitig sa bagong pamilya na kasama niya ngayon. Mahal, ba't naman kasi hindi mo sinabi sa akin na tungkol dito? Mas maaga sana, tanong ni Hana. Bumalik ang kanyang pagkamausisa, pero kalmado na ngayon ang kanyang boses. Alam mo, gusto ko sanang sabihin agad, pero natatakot ako eh. Paliwanag ni Ethan. Nais ko sanang siguraduhin maayos ng lahat bago ko sabihin sa'yo. May ilang buwan na akong nag-aayos ng mapapeles sa ampunan at sinusubukang tiyakin na magiging formal ang lahat bago kita sorpresahin. Hindi ko rin inaasahan na maglalagay ka ng CCTV talaga, kaya biglang naging mas komplikado ang plano ko. Natawa ng mahina si Hana na may halong pag-amin ng sariling kamalian. Sorry, hindi ko naman gustong magduda pero parang lahat kasi ng kilos mo ay nagbibigay sa akin ng mga maling signal eh. Sagot niya. Pero ngayon alam ko na at natutuwa ko na nandito na sila Leo at Jennifer. Tahimik na sumandig si Hana sa balikat ni Ethan habang pinagmamasdan nila ang kanilang bagong pamilya. Gusto ko silang makilala ng mas mabuti, sabi niya. Gusto kong malaman ang kanilang mga kwento, kung paano sila napunta sa ampunan at kung paano tayo magiging magulang sa kanila. Hinawakan ni Ethan ang kamay ni Hana at nagsimula siyang magpaliwanag. Sina Leo at Jennifer ay magkapatid. Nagsimula siya. Namatay ang kanilang mga magulang sa isang aksidente 2 taon nang nakalilipas. Wala silang ibang kamag-anak na handang umampon sa kanila, kaya napunta sila sa ampunan. Nang makita ko sila, alam kong sila nang magiging bahagi ng ating buhay. 2 taon? Tanong ni Hana, kitang-kitang pagkamangha sa kanyang muka. Ilang taon na sila ulit ngayon? Si Leo ay 3 taong gulang at si Jennifer ay mag-4 na. Napakabata pa nila pero napakaraming sakit ang kanilang pinagdaanan. Gusto kong maging bahagi tayo ng kanilang paggaling at pagbangon, sabi ni Ethan, puno ng pag-asa sa kanyang mga mata. Nakakatakot, Ethan, sabi ni Hana na bahagyang nanginginig. Hindi ko alam kung magiging mabuting ina ako. Hindi ko alam kung handa na ba ako. Naku, naintindihan ko ang takot mo, Hana, pero hindi mo kailangang maging perpekto. Ang kailangan lang nila ay pagmamahal at pag-aaruga. At alam kong kaya mong ibigay yun. Kaya nating ibigay yun, sagot ni Ethan, hinihigpitan ng yakap ng kanyang asawa. Habang nagpatuloy ang gabi, umupo silang 4 sa sala. Si Leo at Jennifer ay masayang naglalaro at sina Hana at Ethan ay nakaupo sa gilid. Pinagmamasdan ang bawat galaw ng kanilang mga bagong anak. Hindi na bumalik ang mga takot ni Hana. Sa halip, naramdaman niya ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Sa bawat ngiti at halakhak ni Leo at Jennifer, tila ba unti-unting napupuno ang buhay ng init at pagmamahal. Dumaan ang oras na puno ng mga bagong alaala, mga ngiti at ang simula ng isang bagong yugto ng kanilang buhay bilang isang pamilya. Habang nag-aayos na sina Ethan para ihanda ang kanilang hapunan, si Hana ay lumapit kay Jennifer. Kinuha ang kamay nito at tinanong, Jennifer, gusto mo ba akong tulungan sa kusina? Ngumiti ang batang si Jennifer at tumango. Hawak-hawak ang kamay ni Hana habang sabay silang nagtungo sa kusina. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Hana ang isang bagong klaseng pagmamahal na hindi niya inaasahan. Ang pagmamahal ng isang nanay sa kanyang anak. Hindi man siyang nagsilang kay Jennifer, alam niyang sa bawat araw na darating, bobuo sila ng isang bagong kwento ng pagmamahalan, pagtitiwala at pag-aaruga. Sa wakas, ang mga pangarap ni Hana at Ethan na magkaroon ng isang masayang pamilya ay natupad. Hindi sa paraang inaasahan nila, ngunit sa paraang mas maganda pa kaysa sa kanilang inaakala. Sa gitna ng lahat ng kanilang mga pagsubok, natagpuan nila ang tunay na kahulugan ng pagiging isang pamilya. Hindi lamang sa dugo, kundi sa pagmamahal na handang ibahagi sa bawat isa. Lumipas pa ang mga araw at unti-unting nagkaroon ng bagong kulay at saya ang buhay ni Ethan at Hana. Ang dating tahimik at malungkot na tahanan ay napuno ng tawanan, kaligayahan at mga masayang hiyaw mula kina Leo at Jennifer, ang mga batang bagong kasama nila sa buhay. Ang bawat araw ay tila isang bagong simula, puno ng mga ngiti at halakhak ng mga bata at ramdam ng mag-asawa ang tunay na kahulugan ng pagiging magulang. Isang hapon habang pinagmamasdan ni Hana si Leo na naglalaro ng bola sa bakuran,
hindi niya mapigilan ang ngiti sa kanyang muka. Ethan, hindi ko akalain ganito pala kasayang magkaroon ng pamilya, sabi ni Hana habang ang mga mata niya ay nakatingin sa masayang si Leo na tumatakbo pa ikot-ikot. Salamat at hindi mo ko sinukuan. Hana, ikaw ang nagbibigay sa akin ng lakas. Hindi ko kaya ang lahat ng ito kung wala ka, sagot ni Ethan habang niyayakap ang kanyang asawa. Ang gusto ko lang naman ay maging masaya tayo kasama sina Leo at Jennifer. Lahat ng ginawa ko ay para sa atin. Bawat araw ay tila puno ng bagong alaala. Isang gabi habang kumakain sila ng hapunan, hindi may kakailang kasiyahan sa mga mukha ng pamilya. Si Jennifer, masayang masaya sa kanyang spaghetti, ay hindi mapigil ang mga malalakas na tawa. Habang si Leo naman ay masigasig na nagkikwento ng kanyang mga napanood sa telebisyon. Mami, Daddy, ang saya-saya ko, sabi ni Jennifer na puno ng kasiyahan ng muka. Talaga ba anak? Ano naman ang nagpapasaya sa iyo? Tanong ni Hana habang hinahaplos ang buhok ng bata. Kasi po, nandito po kayo. Kasama ko po si Leo, ang saya-saya po ng pamilya natin, sagot ni Jennifer. Kitang-kitang pagkakasaya sa kanyang mga mata. Hindi napigilan ni Hana na mapangiti. Ramdam niya ang init ng pagmamahal na bumabalot sa kanilang tahanan. Mahal na mahal ka namin, Jennifer. Kayo ng kapatid mo, sabi ni Hana, puno ng pagmamahal sa kanyang tinig. Habang pinagmamasdan ni Ethan ang kanyang pamilya, naramdaman niyang natupad na ang kanyang mga pangarap. Ang bawat sakripisyo, bawat hirap at lahat ng mga alalahanin ay humantong sa isang masayang pamilya na hindi niya inaasahan. Hana, hindi ko alam kung paano ko pa mailalarawan ng kasiyahan ko ngayon. Lahat ng ito ay higit pa sa mga pangarap ko, sabi ni Ethan habang hinahawakan ng kamay ng kanyang asawa. Ang lahat ng ito ay dahil sa iyo, Ethan. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa atin, sagot ni Hana habang pinipisil ang kamay ng asawa. Patuloy ang saya sa hapagkainan, puno ng tawanan at kwentuhan. Si Leo at Jennifer ay abalang naglalaro ng kanilang mga laruan sa mesa, habang sina Hana at Ethan ay masayang pinag-uusapan ang kanilang mga plano para sa hinaharap. Sa bawat ngiti, sa bawat halaka, nararamdaman nila ang pagmamahalan na nagpapatibay sa kanilang pamilya. Lumipas ang mga buwan at lalo pang nasanay sina Jennifer at Leo sa kanilang bagong tahanan. Si Hana ay muling bumalik sa kanyang pagpipinta na puno ng inspirasyon mula sa kanyang mga anak at asawa. Patuloy na nagsisikap si Ethan upang mapanatiling masaya ang kanilang pamilya. Ang kanilang tahanan ay puno ng kasiglahan at pagmamahalan at tila walang pagsubok na hindi nila kayang harapin. Isang hapon habang naglalakad si Hana sa kanilang bakuran, nakita niyang masayang naglalaro sina Leo at Jennifer sa ilalim ng araw. Napangiti siya at naalala ang lahat ng pinagdaanan nila ni Ethan. Ang dating mga araw ng lungkot at paghihirap ay napalitan ng bagong saya at pag-asa. Lahat ng kanilang pinagdaanan ay nagbunga ng isang masayang pamilya. Sa kanyang puso, alam niyang natagpuan na nila ang tunay na kaligayahan. Habang papalubog ang araw, ramdam ni Hana ang init ng pagmamahal ng kanyang pamilya. Sa bawat paghinga at bawat tibok ng kanyang puso, nararamdaman niya ang kasiyahan na noon pa man ay pinapangarap niya. Alam niya na sa kanilang tahanan, natagpuan nila ang tunay na kaligayahan at pagmamahalan. Isang taon na ang lumipas mula nang dumating sina Leo at Jennifer sa kanilang buhay. Ang kanilang tahanan ay mas sumigla at bawat araw ay puno ng saya at pagmamahal. Sa bawat halakhak ng mga bata, naramdaman ni Ethan at Hana na nagkaroon sila ng bagong inspirasyon at layunin sa buhay. Ngunit isang hindi inaasahang biyaya ang dumating sa kanilang buhay na higit pang nagbigay saya sa kanilang pamilya. Isang umaga habang nag-aalmusal sila, biglang nakaramdam ng pagkahilo si Hana. Halos mahulog siya sa kanyang kinauupuan. Hana, ayos ka lang ba? Tanong ni Ethan, puno ng pag-aalala habang mabilis siyang lumapit upang alalayan ang kanyang asawa. Hindi ko alam, Ethan. Parang nahihilo ako, sagot ni Hana. Hawak ang kanyang ulo. Agad silang pumunta sa doktor upang magpatingin. Pagkatapos ng ilang pagsusuri, bumalik ang doktor na may malapad na ngiti sa kanyang mukha. Mrs. Reyes, congratulations! Nagdadalang tao kayo, sabi ng doktor, puno ng kasiyahan sa kanyang tinig. Hindi makapaniwala si Hana at Ethan sa kanilang narinig. Talaga po ba, Dok? Nagdadalang tao ako? Tanong ni Hana
halos hindi makapagsalita sa sobrang tuwa. Opo, Mrs. Reyes, isang napakagandang biyaya ito, sagot ng doktor na may ngiti pa rin sa kanyang labi. Agad nilang ibinalita ang magandang balita kina Leo at Jennifer. Leo, Jennifer, alam niyo ba, magkakaroon na kayo ng baby brother o kaya sister, sabi ni Ethan, puno ng kasiyahan. Talaga po ba, Daddy? Magiging kuya at ate na kami? Tanong ni Jennifer, kitang-kita ang pagkasabik sa kanyang mga mata. Opo, magiging kuya at ate na kayo, sagot ni Hana habang masaya niyang niyayakap ang mga bata. Ang bagong biyaya na ito ay higit pang nagbigay ng saya at pag-asa sa kanilang pamilya. Alam ni Hana at Ethan na ang kanilang pamilya ay lalong magiging masaya at buo pagdating ng bagong membro. Sa bawat araw, puno sila ng pananabik sa bagong kabanata ng kanilang buhay. Isang buhay na puno ng pagmamahalan, pag-aaruga at masayang pagsasamahan. Habang magkasama silang naglalakad pa uwi mula sa klinik, alam ni Hana na walang pagsubok o takot ang makakapigil sa kanilang kaligayahan. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang init ng pagmamahal ng kanilang pamilya. At alam niyang sa kabila ng lahat ng hirap at pagsubok na pinagdaanan nila, natagpuan na nila ang kanilang tunay na kaligayahan. Lumipas ang mga buwan at lalo pang sumaya ang buhay ng pamilya ni Ethan at Hana. Ang kanilang tahanan ay puno ng pagmamahal, tawanan at maliligayang hiyaw, lalo na't papalapit na ang pagdating ng pinakabagong miyembro ng kanilang pamilya. Si Leo at Jennifer na ngayon ay mas naging malapit sa isa't isa ay hindi mapigilang ipakita ang kanilang matinding excitement sa pagiging kuya at ate. Araw-araw ay kasama sila sa pagtatrabaho para sa kanilang baby sibling, mula sa pagpili ng mga damit hanggang sa pag-ayos ng kwarto ng sanggol. Baby, si Ate Jennifer mo ito. Hinihintay ka na namin dito, masayang sabi ni Jennifer habang hinahaplos ang tiyan ni Hana na ngayon ay malaki na dahil malapit na ang kanyang panganganak. O baby, si Kuya Leo naman ito. Huwag kang mag-alala, tutulungan ka namin paglabas mo. Dagdag naman ng batang si Leo, puno ng saya at pagkasabik. Ang bawat araw ay puno ng pagmamahal at excitement, hindi lamang para kay Ethan at Hana, kundi para na rin kina Leo at Jennifer na talaga namang excited na maging mas malaking bahagi ng pamilya. Ramdam ni Hana ang suporta ng kanyang asawa at mga anak sa bawat sandali. Sa gitna ng kanyang pagdadalang tao, hindi niya inaakala na mararanasan nila ang ganitong kaligayahan matapos ang lahat ng kanilang pinagdaanan. Alam mo Ethan, sobrang saya ko talaga, sabi ni Hana isang umaga habang pinagmamasdan ng paglalaro ni Leo at Jennifer. Napakaswerte ko sa inyo, sa iyo at sa mga bata. Ngumiti si Ethan at marahang hinawakan ang kamay ng asawa. Lahat ng ito ay dahil sa atin, Hana. Kasi sa totoo lang, hindi ko rin alam kung paano ko ito makakaya kung wala ka. Ang pamilya natin ang bumuo sa atin. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan, masaya nilang pinag-uusapan ng mga plano para sa hinaharap. Si Leo at Jennifer ay abala sa pagkain ng kanilang paboritong ulam, habang sina Hana at Ethan ay nagtatalakay ng mga bagay na dapat nilang paghandaan para sa pagdating ng kanilang bagong baby. Habang patuloy silang kumakain, si Jennifer at Leo naman ay nagkakantahan ng mga nursery rhymes na pinaghahandaan nilang ituro sa kanilang bagong kapatid. Tumawa si Hana na natutuwa sa kapilyuhan ng mga bata. Hindi may kakaila na ang tahanan nila ngayon ay puno na ng kasiyahan, malayo sa tahimik at puno na pangarap na hinahanap nila dati. Mama, ilang tulog na lang po bago lumabas si baby? Tanong ni Jennifer na hindi may tago ang excitement habang hawak ang tiyan ni Hana. Konti na lang anak, sagot ni Hana sabay ngiti. Malapit mo na siyang makita. Bawat sandali ay nagiging espesyal para sa kanilang pamilya. Hindi na lamang ito simpleng paghahanda para sa baby, kundi naging isang malaking event ng bonding para sa kanilang lahat. Sa bawat araw na lumilipas, ramdam ni Hana at Ethan na mas tumitibay ang kanilang samahan bilang pamilya. Sa bawat haplos ng tiyan ni Hana, sa bawat tawanan sa hapagkainan, nararamdaman nila ang pagmamahalan na mas lumalalim pa. Hanggang isang umaga, habang inaayos ni Hana ang kanyang mga gamit para sa ospital, biglang nakaramdam siya ng kakaibang kilig at kaba. Alam niyang malapit na ang araw ng kanyang panganganak. Tumigil siya sandali at huminga ng malalim. Ramdam ang tuwa at takot sa parehong pagkakataon. Ethan, pakiramdam ko malapit na, sabi ni Hana
puno ng emosyon habang nakatingin sa asawa. Talaga? Handa na ba ang lahat? Tanong ni Ethan, sabay ngiti habang nilalapitan si Hana at hinahaplos ang kanyang likod. Oo, handa na pero hindi ko maiwasang kabahan eh. Sabi ni Hana na sinuklian ni Ethan ng isang yakap. Wala kang dapat ikabahala. Magiging maayos ang lahat, nandito ako. Kasama natin si Leo at Jennifer. At ngayon, mas malapit na sa atin si baby. Bulong ni Ethan habang hinahawakan ng kamay ni Hana. Habang pinaghahandaan nila ang araw ng panganganak, patuloy ang pagmamahalan sa kanilang tahanan. Alam nilang malapit na nilang makilala ang bagong miyembro ng kanilang pamilya. Lumipas pa nga ang mga buwan at sa wakas, dumating na ang araw na pinakahinihintay nila. Habang hinihintay ni Hana sa ospital ang kanyang anak, sina Leo at Maya ay abala namang naghahanda ng mga gamit sa bahay. Puno na sila ng excitement. Hindi mapigilan ng mga bata na pag-usapan ang kanilang magiging baby sister o brother. Leo, ano kayang magiging pangalan ni baby, no? Tanong ni Jennifer habang tinutulungan si Ethan na ayusin ang crib. Siguro pwede natin siyang tawaging Lily kung babae. May napanood ako eh. Ganun yung pangalan niya tapos Liam naman kung lalaki. Sagot ni Leo habang masayang binabalot ng kumot ang mga laruan para sa baby. Nang dumating si Ethan mula sa ospital upang ibalita na nanganak na si Hana, agad niyang niyakap sina Leo at Jennifer. Nandito na siya. May baby sister na kayo. Masayang sabi ni Ethan, puno ng kasiyahan. Sumigaw sa tuwa sina Leo at Jennifer, halos hindi makapaniwala sa magandang balita. Agad silang naglakad at sumakay papunta sa ospital kasama si Ethan upang makita ang kanilang bagong kapatid. Nang makita nila si Hana na hawak-hawak ang bagong silang na sanggol, hindi nila mapigilang mapaluha sa saya. Welcome to the world, baby Lily, sabi ni Jennifer habang tinitignan ng kanyang kapatid na natutulog sa bisig ni Hana. Niyakap ni Hana sina Leo at Jennifer at sabay silang tumingin kay Ethan. Sa mga sandaling iyon, ramdam nila na buo na ang kanilang pamilya. Sa bawat ngiti, sa bawat yakap, alam nilang ang pagmamahal na bumabalot sa kanila ay ang tunay na dahilan ng kanilang kasiyahan. Sa wakas, natagpuan ni na Ethan at Hana ang pamilya na matagal na nilang pinapangarap at alam nilang walang pagsubok ang kayang sirain ng kanilang samahan. Ang kanilang tahanan ay naging isang masayang lugar na puno ng pagmamahal, kasiyahan at walang katapusang pag-asa.